Hello mga kasenyor, today nandito tayo ngayon sa Ordaneta and we are going on a road trip. We'll be traveling between Pangasinan and Zambales and back. We'll be using the new road which the TPLEX and ETLEX. Labas tayo ng Subic and from Subic, gagamitin na natin ang dating kalsada that used to connect Zambales with Pangasinan during the old days. Ito yung original na kalsada nung araw. So samahan niyo ako as we explore the attractions between Clark, SBMA, and all the way to Zambales, papuntang Pangasinan. Let's go! We are already moving. Paalsa tayo ng Ordaneta. Papasok tayo ng TPLEX. So, makakita tayo dito sa bridge. May malagim na kaming. Kamuda. We are now entering TPLEX. We will be driving south to Clark. Ang first stop over natin will be Clark. The old Clark Air Base. We should be there in about an hour, more or less. Tatlong stopover dito sa TPLEX. Update lang, may bago ng bukas na Jollibee dito. Ganoon din sa katapat niya. Going northbound, may Jollibee Chowking din. Diba? Exiting TPLEX and we will soon be entering SCTEX. Palabas tayo ng Clark. First stopover natin is Clark, so we'll be exiting through Clark North. Dito, papasok na tayo sa Clark North. Yan, Clark North. Dito, papasok na tayo. Exiting Clark. Ang ganda. Napakalawak na kalsada. Yung New Clark City sa kanan. Yung magandang tulay na ginagawa. Oo. Dito tayo papasok. Doon kasi tayo dumaan sa kabila. Yan tayo nagkakarera. Yan yung Clark Freeway. Diyan nagkakarera ng mga sasakyan sa kaliwa natin. Bataan. Mayroon pa ba? Meron pa naman. Mas parang na yung Pilipino. Ano natin pupunta na yung sementeryo ng mga pets. K9 Cemetery. Kanan tayo. Magpapark tayo dyan. Yan. Yan. Diba may sementeryo ng mga aso. Sa kaliwan. Bibirang nakakaalam dito sa Clark na meron silang pet cemetery. Ito yung mga sementeryo ng mga animals. So, ayan ang pangalan, Duke, si Kenob, si Caesar. So, lahat yan, yung mga pets noon ng mga naandun ito sa loob ng Clark.
tapat ng Canaan Cemetery, isang napakaganda acacia tree. Oh. Black chocolate. Mga white house na yung mga hotel dito. Natin yan yung mimosa. Green beans. Pilimbos na siya. Ang ganda rin yung mga ano dyan, mga villas. This is the Rojas Highway. So, diretso lang tayo. Malapit na tayong kumanan para sa parade grounds. Maglawang. Na tayo dito sa ano? Sa Casino. Oo, sa pang casino yan. Sa parade grounds. So makikita niyo yung mga magagandang coffee shop at saka mga restaurant sa kanan. Mabuti na ba? Yan, nagpo-coffee siya. Tagal na niya dito. Ah, matagal na? Matagal na. Mamaya tayo sa... 7-Eleven. Gusto niyo mag 7-Eleven or? 7-Eleven. Ito rin pa rin. Oo, ito na yung parade ground. Clark Museum. Nakanan na tayo. First to go, first to stop. So, Punta tayo dyan. papasok tayo sa museum mamaya. Meron dyan 3D museum. Pinunta mo na ba ako dito? Hindi pa. So, ikot lang tayo sa parade ground. Hindi na tayo bababa. And then pupunta tayo sa museum. So, nakita niyo yung mga acacia tree na ganda. May parang concert, no? Barn houses. Ikot na tayo dito. Ikot lang tayo. Parang ground ng mga Amerikano noon. Dito nag-ano sila yung nagdi-drill. Ay, dito ang parang Parang Yes. ground na. So makikita niyo itong mga barn houses. Yan to. Yan na. Yan yung mga first to stop, first to go. Yan yung mga original na mga structure dito. Yan. Yan sa kanan natin. Yan yung mga original structure. Para mga American style. Oh. Nakita niyo ba yung mga bahay? Oh. Little America. So niretain pa nila yung mga old buildings na yan. about history and kanya. Yan, oh. Dito maganda mag-picnic dito. Kasi ko na eh. Porch. Ay, may ano po. Coffee. May maginawang coffee shop, may maginawang office. So niretain nila yan. Ano meron pa yan? Wala namang tao. Parang may concert. Yun. Baka may libreng pagkain. Buti may mga tao ng... Sabi mo man yun. Ikot lang tayo. Ikutin lang natin. Walang nagpaparade. Wala. Wala na pwedeng playground, palaruan. So, kung magdadala lang kayo pagkain dito, magpipicnic lang kayo. So, wala namang bayad dyan. Diba? Buti may mga tao. Tsaka may malinis na CR dyan. Liwanag tayo dito sa Quirino. So ito yung pinaka main headquarter ng araw ng mga Amerikano. Yung building na yan sa kanan. Ito yung mga ano nila. Ayan. Ito yung sa kanan yung dating ano, main headquarter. Pero corporate office na siya ng Clark Development. Yung building na yan. So, sayang hindi tayo dati nakakapasok dyan pero kaliwa na lang tayo. First stopover natin ang Clark Museum Kapampangan sa harapan. Ito yung schedule ng 4D Theater. Ito yung entrance. 4D Theater tayo. Ito yung 4D Theater ng Clark Museum. So, meron pa tayong salamin na gagamitin para magpo-4D tayo. Ayan. Ano na ito? Nasa 4D Theater. So, ito natin ang 4D glass. Hindi 3D So, 4D So, ayan Kamusta mga senior? Happy ba? Happy sila. Pagkatapos ito. Sayang hindi masumama. Sorry naman sila.
against the Philippine soldiers in Ginga, Bulacan. On September 12, 1903, President Theodore Roosevelt declared Fort Stotzenberg as an official military reservation encompassing some 3,116 hectares. Quantities of metal to the surface environment. It made the global temperatures drop by about 0.5 degrees Celsius due to the sulfuric acid haze that it brought about to the stratosphere. Nakatapos lang natin ang 4D Cinema. Ang ganda niya. We learned a lot about the history of Clark and Pinatubo. So, highly recommended. 100 pesos lang yung bayad pero pasing na 50%. Pwede yun siya i-package together with the museum ng Clark. Magkatabi lang naman sila. Now we're going to the museum. Ito yung mga birds na makikita mo dito. Dito, kulay niya. Tsaka he concentrated on specific colors lang. Yung kulay niya talaga nag-focus lang siya sa red at saka green. So, the endemic species. And then ito yung Mount Arayat, basalt. Diba? So, Cantaba wetlands. So, marami tayong nakikita dyan. Mga volcano. Bird of two volcanoes. So, Aita people ang talagang nakatira dito sa Central Luzon. So rin ang Mount Pinatubo. So before the eruption, it's 5,725 feet. Pero nang pumutok na siya, yan na lang yun natin ang 4,872. Nawala yung black portion na yun. Tuloy pa rin tayo. This is pottery making. And then siyempre yung burdang Kapampangan. Okay. Ito yung mga basic industry. Ito yung mga commercial center ng Clark. So maraming kain na Chowking, Burger King, Starbucks, and then sa harapan natin Jollibee. So nagluto kami at kumakain kami dito sa kaway-kaway. Enjoy ba? Enjoy sa ating biyahe. Yan, enjoy sa biyahe natin. Biyaheng Sambales, Pangasinan, Pampanga. We're turning left sa Esitex. Excited yung American Cemetery. Yan na yung pagtao. Sa kanan yun. Marami. Ay, sa kanan. Pero Yun. wala pang tao yan. Meron na. Parang Fighter jet. Ayun o. Ayun o, fighter jet. Yes. Jet fighter. Kaliwa na tayo. Papunta na tayo sa Zubik. Oh my God, ang
Ang ganda, ang ganda, ang ganda ng formation. Ang ganda ng formation. May color pa sila. Oo. Nag-line ka na karaan. Nag-line ka, hindi ako na nakaraan. Dali na ba ako? Ni Madam. Ay, hindi. Sorry, We're here in Subic na. Ito yung mga tunnels ng Subic. Welcome to Subic. Dito tayo. Isususubik yan. Kaliwa. Wow. Sa kaliwa. Ilan dito kasi makay. Hindi kami sa makay dito. Nice na yung oval. Ganda na yung oval. We just arrived dito sa Subic Bay. Dating part siya ng Subic Base. Dati hindi napapasok ng mga Pilipino to. So, the Hellship Memorial. Hand that feeds the nation. Hands that feed the nation. These are the senators who said no to the continuation of U.S. bases in the Philippines. Si Enrile, Tañada, Estrada, Obito Salonga, Butz Aquino, Senator Siga, Sotero Laurel, Orly Mercado, Aquilino Pimentel, Rene Sagisag, Ernesto Maceda, and Jupisto Gingola. Very historic flag. When this flag was first raised here dito during the 1990s, after na mapasa kamay ng mga Pilipino ang Subic Bay, so nagiyakan yung mga tao. Very touching yung part ng history na yon na for the first time naging bahagi na ng Pilipinas ang Subic Base. Ito na yung Subic Bay. Signals tayo for Buko Pandan dito sa SBMA. Signals.
Anim? Pwede na. Okay na. Tara. Kasama cake meron. Yeah, eto na oh. Eto na talaga ang the best buko pandan na Daniels. Pwede ka palang kainin dito. May FDMA. Ilang nakakalambat, there's an old Spanish gate dito sa loob ng Subic. Actually, the last years ng Spanish colonization, pinagawa nila ito. And then dumating yung Amerikano. So, mga Amerikano yung nakinabang sa Subic. Ni Geraldine. Apay na bibiyang gani siya ni. Kapundangan ni Giovanni. Haan nga ni siya ni. Apay niya kakibibiyangan. Nakatingin sa Exit na tayo yung cemetery ng Subic. Ang taas no? Where's the stand? Oh. Hindi ka naman. Punta na tayo sa Subic Town. Nandito tayo sa coffee shop restaurant. Ang home of the giant tango. Pasok tayo. Yung coffee shop restaurant. Ito na yung Jumbo Taco dito sa coffee shop restaurant. Ang mga kakain ng taco. Ito na yung ito na yung pinakabayan ng Subic. Ay, ito. Ito yung talagang Subic. Yung pinuntahan natin, Subic Bay. Oh, ito yung this is the Subic town. Walang bypass dito sa sa may Subic. Na tayo ng Hindi na Alaminos. tayo dadaan ng bayan ng Subic. Ng Alaminos. Sagad. Nandito na tayo sa Castillejos. Ang stop natin dito, Magsaysay Museum. So we are now leaving Subic and we are now entering the municipality of Castillejos. Tulay lang yung papagitan. Stop natin, CEO ni Ramon Magsaysay dito sa may Castillejos. May bahay. Pasok tayo sa bahay ni tahanan ni Magsaysay. Isa muna sa bahay ng pamilya Magsaysay, ancestral house. At sa kasamang palad, yung kanilang bahay po ay nasira ng anay bukbuk and mga pinatubo. So ang nakikita po nyo ngayon, hindi rin kami taga rito, kami taga Metro Manila, nagkasundo ang pamilya Magsaysay through
yung anak niyang si dating Senador Jun Magsaysay, i-donate sa aming opisina na ngayon NHCP para i-reconstruct ang dating bahay kung saan siya lumaki, na ngayon museo ni Ramon Magsaysay na. So of course, simple panutunan natin, sa school kayo, no? Pwede kayo mag-take ng pictures, video. So dito po, pag-ikot nyo lang naman dito, wala nang bayad, donation na po later. So mahilig po mga bayo sa president, ayun po yung kanyang kabayo, si Victory. Yan po. Victory. So we have the panel boards, although hindi ko man papaliwanag lahat, at least meron kayong time para magtingin-tingin. Yan. So mami, kailangan pinanganak. Anong ito ay tawag ni LT sa inyo? Kailangan pinanganak, mami. Anong taon? Panahon ng ano? Constitution. Pero nung kinasal po ang kanyang nanay na si Aling Perfecta at si Mga Isikin, nagpunta ng iba. Because yung iba is yung sentro po. Ang tatay po niya ay naging teacher ng tele, pagpapanday, pagkakarpintero. Napaka-anis, mabuti. But ang malungkot, kasi totoo naman, binagsak niya ang anak ng prinsipal na Amerikano. So eventually, naging higante yung prinsipal na Amerikano, para nang nabubuli na ang tatay niya, nag-resign at bumalik po dito sa kanilang bahay, lugar, bayan, at nagtayo ng bahay. At ang kanilang negosyo, katulad po ng nasa likod nyo, sir, ay Araro, meron po silang pandayan and carpentry shop. So ang ilan po sa kanilang ginagawa, yan mami, yan. Mga Araro, Kales at Bakariton na kanilang produkto. At ito mga rebelde Muslim. Pero, charismatic. Opo, iba po yung sir, no? Ito muna. Problema na nun ng pamahalaan yun, pero pinipigilan siya huwag pumunta ng Mindanao, baka rin patay. Pero sabi niya, paano maniniwala sa akin yung mga tao kung hindi ako pupunta? So maraming sumuko sa kanya mga Muslim noon, ng mga rebelde. Wala pa po sila noon biswari yun, iba po ito. Then sinasabi mo sa ito yun. Yung mga hooks noon, hook ba lahat, panahon na hapon. Nung wala na po yung hapon, hook na lang. Ang kanilang palayaw, hukbong mapagpalayan ng bayan. Isilento sa mga komunistang laban sa pamahalaan. Ito po, kamag-anak ni Jose Rizal, na nakonvince ni Ramon Magsaysay magtiwala sa gobyerno, bumalik, kalimutan ang pagiging komunista at binigay niya information para mahuli yung mga rebeldeng komunista noon. So in short, magaling na tao, na ito magandang epekto o magandang programa ng pamahalaan. Kapag ikaw ay sumuko, tutulungan ka magbuong muli ng pamilya nyo, magbagong buhay, bibigyan kayo mga lupa pabahay sa Mindanao or Visayas. Bagong kalabaw, financial. Kasi ang problema ng mga komunista nun, mga kurakot, mga ano, kung tutulungan ka ng gobyerno, babalik loob ka sa pamahalaan. Butuhan po na November, yung petsa po ng panunumpa, Rizal Day, hindi po tayo katulad ngayon noon. At siya rin, marami tayong barong, siya po unang presidente gumamit ng marong Tagalog na maging Pangulo ng Pilipinas. Segue nga pala, kung mayroon pong gagamit na CR, may CR po tayo sa likod ng ating museo. Yung tinutuloy yung original na post-date, 1945. Mami, ito. Yung tinutuloy ko, silipin nyo. Kung sino na silipin na, nandito ko sa labami. Nandito. Lakal. O to sir, hindi lang bigyan. Ate sa silipin natin ka. Ayan po ang collection, halo-halo na po. Buti nga si Mami, malakas. Ako, ang baston is actually, kapag nasa bukid ka, sorry, pag nasa bukid ka, yung lagapak niya is pamtaboy ng ahas. Pwede sir, sa self-defense. Tunay po, 1940s po. Oo, gusto ko yung design, ha? So, yan po kama niya dati. Extension. Hindi kasi kasya kwento ng hanggang kamatayan pamana. Ang sipag, March 16, huling araw, nabuhay siya. Nagpunta na Sabado sa Cebu para mag-speak sa graduation. Yun ang pinaka-importante. Ang busy schedule. Naiya, dumating sa Cebu, dinalaw pa niya ex-president Osmeña bilang respeto. Pinaka-importante ito, kita nyo kay presidente. Alas 4, University of Visayas graduation. Tumanggap pa siya honoris causa. Sumunod, alas 6, Southwestern University. Nagtakbo siya, pangatlo, University of San Carlos. Busy. Busy. Yung iba pang mga problema ng grupo nila, partido nila nationalista, pabahay pinuntahan hanggang alas 12. Sabado lahat yan. Ang malungkot kasi sabi niya, pinipigil gusto niya pang umuwi ng madaling araw. Sabi niya, ex-president, magpalipas na lang ng oras. Hindi raw, may schedule pa daw siya gagawin ng linggo. Umalis ang eroplano, linggo katulad ngayon, alauna 15 na madaling araw. Pwede ba lumipad ng ganang madaling araw? Pwede sir. Ganun lang, kung as nabasa ko sa libro at kausap ko anak niya, mahilig ang presidente, bumiyahin mga ganun. Parang call center, parang ganun. Ang malungkot, 15 minutes po paglipad, ayan na ang treasure namin, sir. Bongkot, Ang palayaw po, kasi ito yung presidential plane, ito po yung second hand na dinonate ng USA.
Ang unang gumamit pa niya si Rojas, si Quirino siya pangatlo. Binigyan niya ng Palayaw kasi taga Sambales siya. Yung Air Force One natin, Mount Pinatubo ang Palayaw. Sumabog at bumagsak sa tallest mountain ng Cebu, Mount Manunggal. So yan po yung wreckage, yung may X, mamaya makita po niya ibang picture diyan, ayan. Because taga rito siya. At ito na po, yun po kasi doon, kaya po malapit sa yung mga Pinatubo, nung guerrilla days, doon sila natatago. Yan, correct base ng mga guerrilla. Ito lagi tinatanong sa amin muna. Bago yung kapatayan, may mga himala talagang out of 26 lahat ng pasahero and crew, may isang nabuhay. Taga Quezon City rin, Don Antonio, si Nestor Mata. Writer po ng dyaryo. Yan, medyo Naalala ko pa si Nestor Mata. So, sa summary na kanya libro, na-publish siya. Ito po, nagkaroon bigla ng nakasilot parang sa pagsabog sa eroplano habang nasa ere, naatis sa dalawang eroplano bago bubagsak na lumiliyab sa Mount Manunggal. Nilalatag lang po namin ang accepted officially ng CAAP at Senate, technical. Nasira ang drive shaft ng engine generator. But may respect kasi may mga taong piloto at ibang mga bisita na iba paniniwala. Baka raw sinabutahe, Oo, sinabi. baka nilagyan ng bomba yung pinabaong mangga. Nilalata ko si Senator June na interview History with Lord. March 17 din dedicated yung death anniversary. Ang sabi naman niya, baka naman daw na overload din ng tao mangga cargo. So depende na sa tao, kaya na po may dito naman hindi kami namamwersa. And then, namatay pa rin ang ating presidente sa edad na 49. 49? At isa lang po ang sinuwerte ng buhay, si Mata po. Kamamatay lang niya 2018, 91 or 92 ba? Yung mga himala niya talaga siguro para magkwento ng buhay o nangyari. Yung mga naguuling, nagkakaingay na nakakita ng katawan nila, ito yung nakakita mismo ng katawan ni Nestor Mata. Ito yung Malapit ka sa bunga at sa funeral. Bakit hindi sa Medina lang? yun, nagkukwentuhan daw sila mag-asawa ni Luz. Sabi niya, parang ano ko na, hindi mag-reverting. Lahat naman daw ng tao mamatay. Kung sakali mamatay daw siya, inibig kasama ng ordinaryong tao. Which is, of course, to. Then sabi ni Senator John point, second point, ang libigan ng mga buhayan is exclusive. Hindi naman lagi nagbubukas. Mga 1-2 lang yun. November 1 or 2. Hindi katulad ng Manila North Cemetery, people can easily visit this tomb. Just finished the museo ni Ramon Magsaysay sa Castillejos. Yung next stop natin would be Iba, yung Kapitolyo ng Sambales. Ano na to? San Marcelino? San Marcelino. Oo, kakaliwa tayo. Pundakit San Antonio. Oo. Hindi dito, papasok ko pa sa loob. Medyo mga 30 minutes pa. Saan yung mga nagka-camping-camping? Sa kaliwa, yung pa nawangin, nagsasakop sa kaliwa yun. Dito, yan sa may 7-Eleven, yan, kakaliwa ka dyan. Tayo, diretso tayo. So dito yung tinitinda yung himay na tinitinda dito si Kamas. Yan, yung pala kinaskas lang, kala ko, walang pala. Hop. Nakain kami, ha? Singkamas. Kamu bumigay. Sarap na singkamas. Yung ang presko-presko. Buti sa'yo. So, dito na tayo sa Narciso. Lumabas na tayo ng bus stop. Bypass road. So, sa Narciso na tayo. Yung ng simbahan. Siguro man magsensya na dito. Monumento. Oh, dito kasi hindi si Rizals. Hindi Ramon Magsaysay. Ano yung nasa doon? Ito naman, ito yung box galing sa mga Pinatubo pa rin yan. Yan, mga yan sa kanan. Umikot na tayo eh. Ayan, kanan. Ayan, nasa kanan. Ito, lahar din to. May lahar ka. Oo. I mean yun, kailangan.
Papasok na tayo sa San Felipe. Dito marami surfing camp dito. Marami din car camping dito. San Narciso, Zambales. Ginagawa yan pag San Felipe. Detour dahil ginagawa yung tulay dito sa Minsan. Papasok na San Felipe. Matatagal lang pa ito bago magawa. San Felipe na tayo. Dito yung Liwa surfing area. Sa may likod yan. Diyan ko ba Di ba yung last town is Santa Cruz? Yup. Going to Botolan na tayo. Anong tulay ito? Ha? Yan, pinatubo pa rin yan. Tubig naman dito. May tubig na. Galing sa taas. Yan, ano yan? Bajo de Zambales. Yan, Bajo de Zambales. Yung pinag-aawayan na ano, Spratly. Yun ako pala ng China. Spratly Island. So, nandito na tayo sa Botolan. Yun na kanilang municipal hall. Malaki din. Ang Agora. Palengke, Agora. Botolan. Botolan, Botolan. Botolan. Balin. Mga heritage yan. Ganda ng puno kasi. Kaso single lane. Ito na, Iba Capital Town. Town proper. Hanapin natin ang Kapitolyo. Capitol na to. Yan. Hanapin mga provincial capital kung saan. Ito yung palengke ba nila yan? Hindi naman. Provincial government. Oo, provincial capital. Ito natin dito. Magpapapicture sa provincial capital. Central. In 200 meters, turn right onto Govik Highway. Turn right to kanan tayo. Yan siguro. Sa may malaking akasya. Turn right onto Govik Highway, then your destination will be on the right. Ang laki ng puno. Dito. Ha? Sige, dire-diretso pa. Ito. Saan? Ay, ito. Ano? Your destination is on the right. Akala ko yung nagaanan. Doon tayo sa ano? Parado sa tapat. Dito Yeah. naman. Oo. Ito na yung Kapitolyo. Ito ba ang Kapitolyo? Wala namang katao. Ay, Narating natin ang provincial capital ng Zambales dito sa may Iba. Yung Kapitolyo. Malapit na pala sa highway. Parang mo na balikan na natin after so many years. Lumang bahay pa dito sa Iba. Yan, ang ganda. Diyan lang sa may simbahan papasok mo. Dito. May entrance ba? Wala. saan? Sumpa Park. Kaya sa bahay nila? Oo. Doon ko na lang mag-park. Lalakarin ko na. Sa loob mo. Ah, meron? May parking? Wala, parang wala. Dito na lang. Okay.
Ayun ang mga prutas. Oh. Ang simbahan ng iba. Mga lumang bahay pa rin dito sa iba. Yun. This is sa iba. Ito yung Kapitolyo. Kasi nagmatay dyan yung mga Biskaya, naglaban taga susunod. Mount Tapalaro High Ito yung natatakpan. Dito na tayo sa Palawig. Sigsag pagalingan na Forest Park to. Tapos ito lalabas na tayo na Masilog. Pagkasinan na. Oo. Masinlok na tayo. Okay. Masinlok na tayo. Susundin sa Candelaria na. Pasok na tayo ng Candelaria. Ganda ng bridge. Ang laki ng bridge, oh. Welcome to Candelaria. Ay, Candelaria. Dito na tayo sa Santa Cruz. Malapit na tayo sa boundary ng Pangasinan. First town is Infanta. Dito na tayo sa Santa Cruz, ang last town ng Zambales. Lilibon. Apay. Ham. Uwi na. Ay, nagpinta. Oh, ito na yung boundary ng Pangasinan. Pangasinan na ba ito? Dalitrato. Ano yun? Ah, hindi pa. Kala ko ba yung Pangasinan boundary na ito? Ito na yung boundary ng Pangasinan. Pangasinan na tayo, pumapasok na tayo ng Pangasinan. Nandyan na, oh. Ito na. Nandito kami Infantan. Infanta na to. Finally, nakumpleto na natin yung lakad from Zambales to Pangasinan. Mas mabilis na ang takbo natin. Mas mabilis na tayo. Pangasinan na tayo. Winga Road. This is Pangasinan already. Infanta. 620. Meron. May nakalagay dyan. Yung nakalagay na dapat welcome to Pangasinan yan. Nakapunta na ako dito ng bata ako. Nakapunta ka na dito? Welcome to Pangasinan dapat. Wala, natanggal yung nakasulat. Nakapunta na. Hello again folks. Finally na andito na tayo sa may Infanta, Pangasinan. Ang first town ng Pangasinan after the long drive that we had from Subic all the way to Santa Cruz. Binaybay natin ang kahabaan ng Zambales. I'm glad na ginawa na uli natin itong loop na ito. Actually, nag-start tayo sa Ordoneta very early in the morning. From Ordoneta, nag-drive tayo ng TPLEX and then SCTEX. Ang first stop natin ay ang Clark.
Clark. At doon sa Clark, marami din tayong ginawa. Una natin pinuntahan yung Pet Cemetery, and then nagpunta tayo sa parade ground, and finally, pinuntahan natin ang napakagandang museum ng Clark, at nalaman natin ang magandang history ng Pampanga. Plus, pinasok natin ang 4D theater nila na very impressive dahil 4D, may mga, hindi lang siya 3D, kundi may mga additional special effects pa. May mga hangin, may mga buga-bugan ng ashfall para ma-duplicate ang Pinatubo eruption. From Subic, nagpunta naman tayo ng SBMA, kung saan pumunta tayo doon sa metaverse ng Subic Bay, sa may malaking flagpole na very historic dahil ito yung kung saan first time in-raise yung bandera ng Pilipinas ng mga taga-Subic, ay medyo natouch sila, naluha sila sa nangyari. Also nakita natin yung ilan sa mga monumento sa may mga Subic Bay. After that, pumunta tayo sa Nathaniel's at kumain ng napakasarap na buko pandan. From Subic, dumiretso naman tayo ng Subic Town, kung saan pumunta tayo sa The Coffee Shop Restaurant, kung saan kumain tayo ng taco. From there, dumiretso na tayo sa Casillas, kung saan pinuntahan natin ang bahay ni Ramon Magsaysay, at isa na siyang museum. We're very happy na nandoon yung curator and explain sa atin ang history ng buhay ni Magsaysay plus yung bahay niya. From Castillejos, dumiretso na tayo sa Iba, yung provincial capital. Pinuntahan natin siyempre ang provincial capital at ang simbahan ng Ibra. From Iba, nagtuloy-tuloy yung ating pagdadrive sa Masinloc, sa Candelaria, and then finally sa Santa Cruz. And then ngayon, nandito na tayo sa may Infanta. From Infanta, magbabalik tayo ulit sa papuntang Urdaneta. Mga 3 hours drive siya. At I'm glad na nagawa ulit natin ito dahil napakaganda pa rin ang lumang kalsada. Marami pa rin siyang puno along the way, mga old trees, pero medyo marami pa rin tricycle. So kung meron kayong chance, subukan yung alternative road na ito from Zambales to Pangasinan. Hindi naman laging pwedeng via TPLX. Pwede rin naman tayong dumaan sa lumang daan papuntang Pangasinan. With that, I'd like to thank you very much for watching this vlog. Travel while you can. Marami tayong alternative na travel. Until our next vlog, thank you for watching. See you soon.